Let's study one of the simplest verse in the Bible, looking into Jesus. Yung stop, look, and listen, di ba alam niyo yan mga bata? No? Warning yan para hindi tayo magkaroon mga disgrasya sa daan. So ito rin, it's all about words of salvation, encouragement, and direction. Number one, looking into Jesus as the means for salvation. Ang Biblia po ay ginawang simplified. Looking into Jesus for salvation. May ibang paraan pa ba sa kaligtasan? Si Nicodemus and his search for eternal life. Ito si Nicodemus is a silent believer. Mahirap yan, no? Alam mo yung silent believer? Nagtatago sa gabi, nahihiyang pakita sa public. Maraming mga taong Kristiyano po, no, na sinasabi silent believer sila. Mataas ang kanyang posisyon sa lipunan. Subalit dahil mataas ang kanyang posisyon sa lipunan, ordinaryo lang tingin nila kay Jesus, mga magsasaka, mga mangingisda kasama. So sino? Sasabihin ni Nicodemus, no? Mataas ang tao, lalapit lang ako dito. But you know, mas nananaig sa kanya ang pangangailangan niya ng hunger for salvation. At one night, pumunta sa doon kay Jesus, no? At pagkasabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 3, sabi doon, you must be born again. Naku, litong-lito si Nicodemus, itong matalinong tao na lito. Sana sa atin naman, no, sa buhay Kristiyano natin, hindi na tayo dapat silent believer. Nahihiya pa rin ba tayo na sabihin na tayo yung niligtas ni Jesus? No, dapat, no, proud na tayo. Confused pa sa we must be born again. In John 3:14, kung paanong itinaas ni Moses sa ilang, ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Mamaya, tatalakayin po natin yan. But the only way to salvation is Jesus. Amen. There is no other way. Acts 4:12, there is no other way, name under heaven given among men whereby we must be saved. Maraming mga katuruan noon, ang dami. But the simplest answer in the Bible is all about Jesus. Jesus makes the new birth plain. It uses an illustration na natin sa Numbers 21:49. Ito po sa Old Testament, paano nagka-connect ang Old Testament at ang New Testament sa salvation? The shadow of things to come po ang Old Testament. And the fulfillment of the things to come is in the New Testament. When it comes to the New Testament, sabi dito sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor patungo sa dagat na pula upang umikot sa lupain ng mga Edom. Ito po yung mga Israelis galing sa land of Egypt. Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. Bakit ninyo kami inihawan mula sa Ehipto upang pamatay sa ilang? Itong mga taong ito, galing ito sa pagkaalipin for how many years and decades? Pinapalo sila, nagtatrabaho sila araw at gabi, walang sahod. Pero can you imagine during that time na malaya na sila? Nalulong pa nila, buti pa sa Egypt, nakakaamoy kami ng sibuyas, bawang, naamoy namin na masasarap. Pero dito, imagine mo, sinusumbatan nila si Moses, dinala mo ba kami dito para gutumin kami? Marami din po sa panahon natin, ligtas na, pero namimiss ko yung mga barkada ko. Tapos minsan dumarating pa sa, gusto mo pang balikan yung dati mong buhay? Bakit may mga tao din para sa Bible, hindi tayo nag-iisa sa struggles na yan? Nasusuya na sila sa walang kwentang pagkain. Nagalit ang Panginoon sa kanila. Pambihira. Niligtas po kayo mula sa pag-alipin. Pag sinabing alipin, magmula sa lolo, lola, mga apo-apo, alipin ka. Wala kang karapatan. Itong mga taong ito, masyadong stiff-neck. Niya sinawag mga hard-headed, stubborn. Ang ginamit ng Bible sa kanilang description is stiff-neck. Dahil ang tao pag stiff-neck, pwede ba yun? Di ba pag stiff-neck ka, hindi mo talaga, isasama mo talaga ang katawan. Kaya pag ang tao palang matigas ang ulo, no, pati katawan, hindi mo pwedeng hiwalay. Kaya sa verse 6, pagkatapos ang Panginoon nagsugon mo, kabandag na sa taong bayan, at tinuklaw ng mga ito mga tao, kaya ang daming namatay. Ang bayan ngayon, na-realize nila, pumunta sila kay Moses, sabi nila, Moses, patawagin mo kami, nagkasala kami, nagsalita kami laban sa Panginoon at laban sa iyo. Sa verse 8, sinabi na Panginoon kay Moses, sige, nahabag ang Panginoon because God is so compassionate. Sige Moses, gumawa ka ng isang makamandag na ahas, ipatong mo sa isang tikin. At bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. That is the relationship, that salvation. When we look to Jesus, literally, nung naglagay si Moses doon, eto, makinig kayo lahat, thousands of people nakatingin.
ang ibig sabihin noon ng figuratively? Meron doong nakalagay na ahas. At pagkatapos dinilibate yun ni Moses, and everyone, kahit saan vision, malayo, yes, from very far off, they look up to that serpent, the brazen serpent, and they beheld of the venom and the deadly effects of that snake. Wow! Can you imagine? Just merely looking at that snake, that is the picture of the Lord Jesus Christ hanging on the cross. When He died on the cross, just look up to Jesus for your salvation and you will be saved. Amen? That is the relationship of the Old Testament. So sasabihin ba natin, ay, iba ba ang kaligtasan sa Old Testament at sa New? It's the shadow of things to come. That is the figuratively picture that anybody is bitten by the snake of sin and the venom of Satan can look up to Jesus and be healed and be saved. So gabi na buhay mga tao, amazingly, looking unto Jesus for salvation. Si Nicodemus, nagpunta siya, hinanap niya lahat. Lahat ng paraan, madami din po mga tao. They are in quest of searching for salvation. They are in quest of searching for total happiness. People are dying every day and yet they cannot find that total happiness because they miss the point. The simplest point is to look into Jesus and no one else. Jesus makes the new birth plain. Jesus died on the cross for sinners. Kung balikan natin ang previous text, nakalagay dito sa kinaki natin kanina, endure the cross, despising the shame. It's not that easy. Alam natin na si Kristo ay namatay hindi yun sa ganong kadaling panahon. Kaya nga, ginawa ni Kristo ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo na hindi ganon kadali na ang kanyang mukha na i-describe na Isaiah, there is no beauty in Him. Walang ganda, durog na durog. Ang mukha niya, sarbuang dugo, ang likod niya, na nakikita yung dinidepekto tuwing Holy Week, hindi yan totoo. Wala yan sa katiting. Pero si Kristo noong that time, ano lang ang nag-hold on sa weight ng kanyang body? Ang mga nails. Na-imagine mo yun? Ang likod niya, nilatigo muna siya. Ang purging na yan, na tinatawag purging, ay mga tongs yan, ang dulo. Mga kapal na mga bakal na kapag hinataw sa likod, babaon yun. Kasi hilahin sa amang balat. Ulit. Babaon ulit yun sa samang balat. Na-imagine niyo po kung gaano doon pa lang hindi pa siya pinapako. Kaya ang description nga sa kanya, there is no beauty found in Him. It's because of you and me. Ininsulto pa siya nung nandun na siya. Sabi ng isang nanakaw na katabi niya, di ba ikaw ang nagpagaling na marami? Ikaw yung marami kang ginawang himala, maghimala ka ngayon. Niligtas mo kami, oh. Kaya mo yan, eh. Sumagot yung kabila. Huwag kang ganyan. Tayo napako dito. Dahil sa mga kasalanan natin, pumatay tayo, magnakaw. Pero itong tao ito, matuwid ito, eh. And he looked up to Jesus on his last breath. And he said, Lord, alalahanin mo ko sa araw na ito. And the Lord remembered him because he looked up to Jesus. Amen. As the author of that salvation. So sana tayo po ay inisip din natin, bakit ganon hindi bumaba? Lagi ko nga kinakanta yung kanta na yan, to remind myself. Minsan dali-dali nating tumalikod kasi sa Panginoon eh. Pero si Kristo pinaglaban na tayo eh. Ang sabi nga sa kanta na yun, He could have called 10,000 angels to destroy the works and set Him free. He could have called 10,000 angels, but He never came down for me and you. Diba, hindi siya bumaba? Dahil alam niya na ikaw at ako ay walang magagawa para iligtas ng sarili. Yun ang ibig sabihin ng endure the cross. And the Lord Jesus Christ died on the cross for our salvation by merely looking at Him. Those who look for Him in faith are born again. Just like in the picture of the Old Testament,
na tumingin sila doon sa brazen serpent na image, looking on that cross, a typical figurative example that in the New Testament, that will be the fulfillment of that salvation. That merely looking at the Lord Jesus Christ hanging on the cross, they will be saved. Amen?